Sound check. So magandang hapon po sa bawat isa. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Welcome po sa Sunday afternoon service. This is Jesus Christ Baptist Church. Tayo papasalamat sa Diyos na tayo patuloy na nakakapag-sama-sama upang sambahin ang Panginoon. Kung may request yung ibang mga young people to move forward, dalahon naman yung mga harapan. Iba ho dyan, pwede tayo mag-move forward kung pwede. Para yung mga mahuhuli ang lalagay doon sa likuran. Ayan, move forward na. Okay. Pag mga concert, gusto niyo nasa harapan. Pero hindi naman nagko-concert ang dito sa ating church. Ano? Well, muli ho, welcome po sa ating gawain. At bago tayo dumako sa ating gawain ng pagsamba at paghahanda sa pagsamba, ilang ho ng mga announcements as we have announced kaninang umaga. Nakaset na po ang date para sa ating pagsasagupa. At hopefully, hindi na tayo second place. Maiba naman, for the last few years ay second place tayo. Pero hopefully, sa susunod ho ay medyo mas magandang laban, sportsmanship competition together with JCBC Pandi. Yan po ay sa August 26 ang ating Interchurch Sports Fellowship. At naging maganda nung nakaraang taon, August 21 ho natin ginawa. At sa biyaya ng Diyos, pagkatapos ng lahat ng activities at saka bumuhos yung malakas na ulan. Nung tapos na ho tayo, and then throughout the day, nagawa natin lahat. Hindi tayo nagipit sa oras, naging maayos. And we're looking forward sa mas maganda, mas maayos na sports fellowship this coming August 26. At para ho dyan, meron tayong church sports uniform. Kung gusto nyo magpagawa, you may contact si Brother Chad. Pwede kayo mag-message sa ating mga group chats or kay Brother Daryl para ho mabigay ho sa inyo yung ilang mga detalye ho na kailangan. Again, hindi kailangan ng uniform para mag-participate sa laro. Pero kung gusto nyo ho na talagang maramdaman yung ating unity maging sa bagay na yon ay welcome po tayo. And then also, pag-pray ho natin, baka pwede tayo magkaroon ng in-church competitions. Dahil maraming gustong maglaro ng chess, maraming gustong maglaro ng dama, maraming gustong ganito. Baka pwede na dito. Gawin natin sa July, planuhin natin ay or maybe the first Sunday ng August or second Sunday ng August, planuhin natin, gawin natin dito sa church para yung mga panlaban natin doon sa August 26 ay masala na at hindi ho magkaroon ng mga problema. So yun ho, ang ating mga announcements. And then as far as I can recall, ang susunod nating event dito sa church will be our youth conference. So mga young people, medyo napagod tayo, natrabaho tayo ng matindi nung youth camp, pero parating ang November youth conference natin, pag-pray natin, magsisimula na ho mag-meeting ang ating mga nasa leadership para po dyan. So pakisama ho yan sa panalangin. Okay, so yun ho ang ating mga announcements and reminders. At nawa patuloy natin pag-pray ang bawat isa. Nagpapahayaga ho pala ng thank you sa ating hong pananalangin ang buong Lopez ba? Silang si Sir Casey, ang buong Lopez family. Kung inyong naalala, ilang taong pinag-pray na makasama na ng mag-asawa yung kanilang mga anak doon sa UAE. So last week, nasundo na at bumunta na sila ng UAE, safe sila nakarating. And that's an answer prayer. And then also, thank you po sa mga nag-pray sa aking kuya mula sa kanilang pagdating dito 2 weeks ago hanggang sa kanilang pagbalik sa US last Thursday ay naging maayos din naman po ang kanilang stay at biyahe. So, purihin ang Panginoon sa lahat po ng ito. Kung meron kayong mga prayer requests, mamaya sa ating prayer meeting and also all throughout the week sa ating mga group chats, pwede nyo i-forward, lalo na kung may mga emergencies para maipag-pray po ng bawat isa. Yun, ang ating mga reminders and announcements. Tayo ho ay dadako sa ating paghahanda sa pagsamba. Ilang sandali ng tahimik at personal na pananalangin upang hingin natin ng tulong, gabay at pagsiyasat ng Panginoon upang tayo ay maihanda sa pagsamba sa Kanya. Let us pray.
Tayo po'y manalangin. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, kami ay patuloy na nagpupuri sa iyong dakilang pangalan, sapagkat ikaw ay karapat dapat na tumanggap ng lahat ng pagsamba, papuri at pasalamat, sapagkat nilalang mo ang lahat ng bagay para sa iyo. Nilalang mo kami, O Diyos, para sa iyong kaluwalhatian. Hindi mo lamang kami nilalang kung hindi, O Panginoon, tinubos mo kami para ikaw ay maluwalhati. Purihin ka, Panginoon. Lord, salamat sa pribilehiyo na meron kami na mag-alay sa iyo ng pagsamba. Naialay sa iyo, Panginoon, ang mga bunga ng aming mga labi. At gayon din, Panginoon, ang aming mga sarili bilang haing buhay. Banal at kalulugod sa iyong harapan na siyang katampatan naming pagsamba. O Panginoon, tulungan mo po kami. Tunay kami ay may kahinaan. Gaya ng sinabi ng isang awitin, prone to wonder. Lord, we feel it. Napaka-prone namin na iwan ka, na lumamig sa pananampalataya. At maging sa gawain ng pagsamba, O Diyos, napakadali ng aming puso't isipan ay magliwaliw sa ibang mga bagay. Tulungan mo nawa kami, Panginoon, sa pag-aawitan ng iyong mga katotohanan na inaawit namin ay gumapos sa aming kaisipan, na sa pagbabasa ng iyong salita, pananalangin, O Diyos, ang mga katotohanan na ito ay lalong maglapit sa amin, maging sa pangangaral ng iyong salita, O Diyos, lalo ka naming makilala, lalo kaming mamangha sa biyaya mo na nagligtas sa amin kung paano ka gumagawa sa buhay ng mga mananampalataya. At Panginoon, ito'y magresulta sa lalo naming pagpuri at pagluwalhati sa iyo. Panginoon, siyasatin mo kami sa anumang kasalanan na nasa amin. O Panginoon, tunay salamat sapagkat kay Kristo Jesus ay may kapatawaran ng aming mga kasalanan. At Panginoon, patuloy kami sa Kanya lamang umaasa at tumitingin para sa kapatawaran. At Lord, alam mo po, Panginoon, ang mga panalangin ng mga mananampalataya mo sa dakong ito, ang mga pasasalamat sa mga katugunan sa mga panalangin, at gayon din, ang iba't ibang mga kabigatan, at iba't ibang mga pasan, at iba't iba, Panginoon, na hamon na hinaharap ng bawat isa. Lord, we thank you sa pagkatotoo ang iyong salita, that all things work together for good. Salamat, O Diyos, sapagkat alam namin na kahit ang mga malalalim na sakit at kahirapan ay instrumento mo sa ikabubuti ng iyong mga anak. Salamat, O Diyos, sapagkat ikaw ay soberano. Salamat, Panginoon, na alam namin ang lahat ng ito ay hawak mo. Maging sa aming gawain ngayon, O Diyos, salamat sa katotohanan na alam namin na ikaw ay kasama namin. Ikaw lamang ang patuloy na maluwalhati, ang pangangaral ng iyong salita at maging ang mangangaral, Panginoon, kahabagan mo at pagpalain mo at gamitin mo para sa iyong mga anak at sa kaliligtas pa ng mga wala kay Kristo. At lahat ng ito, O Diyos, ay aming hinihiling sa iyo sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Tayo po tayong lahat at tayo po umawit sa Panginoon. Tayo po umawit. Awitin po natin, Blessed Assurance. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. Heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, perfect delight, visions of rapture now burst on my side. Angels descending, bring from above, echoes of mercy, whispers of love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising
at rest. I am my Savior, I'm happy and blessed, watching and waiting, looking above, filled with His goodness, lost in His love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Tayo po ay manatilang tayo para po sa ating pagkakaloob. Atin pong basahin ang ating basihan sa ating pagkakaloob. Atin pong basahin ang 2 Corinthians chapter 9 verse 6 hanggang 8. Ready? Read. But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. And God is able to make all grace abound toward you, that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. Palain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. O aming Ama sa langit, aming Diyos na makapangyarihan, banal at mapagmahal na Ama, o kami patuloy nagpuri at nagpapasalamat sa iyo, O Diyos. Maraming salamat sa kadakilaan ng iyong pag-ibig sa amin, Panginoon. Iniligtas mo kami, O Diyos, na kami sa kabila ng aming mga pagkakasala at pagsalansang sa iyong mga kautusan, Panginoon. Kami pa rin ay iyong inibig, Panginoon. At ipinakita mo ito sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesus. Maraming salamat sa kanyang kamatayan, Panginoon, sa kanyang muling pagkabuhay, Panginoon. Ito ang aming pag-asa, Panginoon, sa aming kaligtasan, Panginoon. Maraming salamat po ulit, O Diyos, sa iyong mga pagpapala sa amin sa buong linggo na nagdaan, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, na tinugon mo ang aming mga pangangailangan, Panginoon. Hindi lang pisikal, kundi pati na rin ang espiritual naming mga pangangailangan, O Diyos. Maraming salamat sa pagsusustain mo sa amin, Panginoon. At ngayon, O Diyos, dadako kami, O Diyos, sa aming pagkakaloob sa iyo. Nawa, tunay nga, O Diyos, na bigyan mo kami ng pusong nagagalak sa pag-aalay sa iyo. Tunay na may pagsamba at pag-ibig sa iyo, Panginoon. Nawa, O Diyos, anumang salapi, anumang halaga ang malilikom, Panginoon, sa hapong ito, nawa ay magamit sa pinakamainam na paraan, Panginoon. Magamit, O Diyos, sa ikalalaganap pa ng iyong ebanghelyo, Panginoon. Nawa, O Diyos, ay tulungan at gabayan mo ang iglesyang ito, O Diyos, na magpatuloy na lumago sa pananampalataya, Panginoon. Pagpalain mo ang mga gawain pa ngayong hapon, Panginoon, at kaway ang maluwalhati, Panginoon. Sa iyo lang ang lahat ng kaluwalhatian, Panginoon. Maraming salamat po sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Tayo po ulit tumawid sa Panginoon. Awitin po natin, How Great Thou Art. Consider all the works that He
my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. And when I think that God His Son unsparingly sent Him to die, I scarce can say it ain't. Then on the cross, my burden gladly bearing, He bled and died to take away my sin. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. When Christ shall come, big shout of acclamation, and take me home, what joy shall fill my heart. Then I shall bow in humble adoration, and there proclaim, my God, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Tayo po'y magsing lahat at tayo po'y tumawad sa Panginoon. Awitin po natin, I sing the mighty power of God. I sing the mighty power of God that made the mountains rise, that spread the flowing seas abroad, and built the lofty skies. I sing the wisdom that ordained the sun to rule the day. The moon shines full at God's command, and all the stars obey. I sing the goodness of the Lord, who filled the earth with food, who formed the creatures through the word, and then pronounced them good. Lord, how thy wonders are displayed, where'er I turn my eye. If I survey the ground I tread, or gaze upon the sky, there's not a land or far below that makes thy glories known. And clouds arise and tempests flow by order from thy throne. But all that borrows life from thee is ever in thy care. And everywhere that we can be, thou
Tayo po yung marating na tayo para sa pagbasa po sa salita ng Diyos. Para sa pagbasa ng salita ng Diyos, ating basahin sa Aklat ng Mga Gawa, chapter 15, verse 4 hanggang 21. Sabay-sabay po nating basahin. Ready, read. Nang makarating sila sa Jerusalem, malugod silang tinanggap ng buong iglesia, ng mga apostol at ng matanda. Inuulat nila ang lahat ng bagay na ginawa ng Diyos sa pamamagitan nila. Subalit tumindig ang ilang kaanib sa pangkat ng mga Fariseo at nagsabing, kailangan tuliin ang mga hentil at utusang sundin ang kautusan ni Moises. Nagtipo ng mga apostol at ang matatanda upang pag-usapan ang bagay na ito. Pagkatapos ng maraming talakayan, tumindig si Pedro at sinabi sa kanila, mga kapatid, nalalaman ninyo na noon ay hinirang ako ng Diyos mula sa inyo upang sa pamamagitan ng aking pangangaral ay mapakinggan ng mga hentil ang magandang balita at sila'y sumampalataya. At ang Diyos na nakakaalam ng puso ng tao ay nagpatunay sa kanila ng pagkalooban sila ng banal na Espiritu tulad na nangyari sa atin. Walang pagtatangi ang tuwa ng Diyos atin at sa kanila. Sa halip, nilinis din niya ang kanilang mga puso nang sila'y sumampalataya. Kaya ngayon, bakit ninyo sinusubok ang Diyos at inaatang sa mga alagad ang mga pasaning kahit tayo o ating mga ninuno hindi kayang pasanin? Sumampalataya tayo'y maliligtas sa pamamagitan ng kagandang loob ng Panginoon Hesus. Gayon din sila. Mahimik ang buong kapulungan at pinakinggan ang salaysay ni Bernabe at Pablo tungkol sa mga himala at kababalaghang ginawa ng Diyos sa mga hintil sa pamamagitan nila. Pagkatapos sinagaw naman ang salita, mga kapatid, pakinggan ninyo ako. Ipinaliwanag na si Simon kung paanong unang dinalaw ng Diyos ang mga hentil upang sila rin ay maging bayan para sa kanyang pangalan. Sumang-ayon dito ang mga salita ng mga propeta tulad ng nasusulat. Pagkatapos ng mga ito, ako'y babalik at muli kong itatayo ang bumagsak na tolda ni David. Muli ko itong ibabangon mula sa pagkaguho upang hanapin na lalabi sa tao ng Panginoon at ng lahat ng mga hintil na tinatawag sa aking pangalan. Sinabi ng Panginoon na gumawa ng mga ito na magkilala mula buong una. Kaya't ako'y humahatol na huwag na nating pahirapan ng mga hintil na nagbabalik loob sa Diyos. Sa halip, sulatan natin sila na huwag kumain ng mga pagkain pinarumi dahil inihandog sa Diyos-Diyosan. Huwag makiapid at huwag kumain ng dugo at ng hayop na ibinigti. Sapagkat noong araw pa ay pinangaral na ang kautusan ni Moises sa bawat lungsod na binabasa sa mga sinagoga tuwing Sabat. Purihin ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Maaari na po tayong magsayo po. Magandang hapon po sa bawat isa sa atin. Tayo po ay magpapatuloy sa ating pagsamba at ngayon po tayo ay mag-aaral ng salita ng Diyos. Umiinit ang engkwentro sa pagitan ng ating Philippine Navy at mga Chinese Coast Guard. Kamakailan lamang ay nagkaroon na naman ng mainit
na engkwentro sa pagitan nila at ang report ng ating mga sailors, ng ating Navy, ay tinutukan sila ng mga sandata. Actually, isa sa mga sailors natin ay seriously injured dahil sa engkwentrong ito. At meron pa ngang report na pinipilit i-puncture or butasan yung mga bangka o barko na sinasakyan ng ating mga sailors o mga Navy. Well, the question is, paano kung tuluyan na ngang magkaroon ng gyera sa pagitan ng Pilipinas at China? Paano natin dedepensahan? Paano natin ipaglalaban at ipagtatanggol ang ating mahal na bayan? Ito na ba yung pagkakataon para ilabas natin yung ating mga aswang, mga kapre at mga keyboard warriors? Well, isa sa mga nakikitang paraan ay i-invoke ang treaty between sa US and the Philippines. But of course, hindi natin, kung i-weigh natin, kung nakikita natin military-wise, ay maaaring hindi natin kayanin ang puwersa ng China. Well, sinasabi ko po ito dahil sa pag-aaral natin ngayong hapon ay makikita natin na meron tayong laban. Meron tayong sandata na pwede nating gamitin para labanan ang mga maling aral, particularly sa pag-atake sa Ebanghelyo. Meron tayong sandata na gagamitin. At ipapakita sa atin ng ating pag-aaral ngayong hapong ito kung paano natin dedepensahan, paano natin ipagtatanggol ang Ebanghelyo sa mga maling aral na umaatake rito. Patuloy natin pag-aaralan ang mensahe natin, salvation by grace alone. Ito yung ating second part ng pag-aaral natin dito sa chapter 15. At muli ang buod ng ating mensahe ay ang pag-asa ng ating kaligtasan ay hindi sa pagganap ng kautusan, kundi tanging sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos lamang. Tayo po ay sumaglit na manalangin at tumingi ng paggabay sa ating Panginoon. O Diyos naming dakila, aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Lord, salamat po na muli kami po'y tinipon mo, kami po'y magkakasama ngayong hapong ito. Tinipon mo kami sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo upang kami ay magkakasamang sumamba sa iyo. At sa oras na ito, Diyos, kami po'y mag-aaral ng iyong mga salita. Kami po'y humihingi ng paggabay at kapangyarihan sa iyo, Panginoon. Alam po namin na ikaw ang siyang may kapangyarihan na magbukas ng mga puso. Alam po namin na ikaw ang siyang may kapangyarihan na magligtas ng mga tao mula sa kasalanan. At ikaw rin ang may kapangyarihan na magbukas ng mga tainga upang ang mga katotohanan ay aming mapakinggan at makita magmula sa iyong mga salita. Kami po'y lubusang nakaasa sa iyo, Panginoon, kung paano ang biyaya mo, ang kaligtasan ay tanging sa biyaya mo lamang. Gayon din naman, Panginoon, ang kabanalan namin ay nakaasa rin naman sa biyaya mo. Ikaw nawa maluwalhati sa aming pag-aaral ng iyong mga salita. Ito po ang aming samod dalangin sa matamis at mapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen at amen. Magkaroon po tayo ng short recap sa naging pag-aaral natin noong nakaraan para maikonekta dito sa ating second part. Noong nakaraang pag-aaral po natin ay merong issue na binabato pagdating sa kaligtasan. Kung maaalala po ninyo, merong mga Judaizers galing ng Judea na nagtungo sila patungo roon sa church sa Antioch. At nagtuturo sila sa mga mananampalataya doon na ang kaligtasan ay hindi completely by grace. Bagkos, ang itinuturo nila ay kasama ang pagsunod sa kautusan upang maligtas ang mga mananampalataya. Lalo, ang audience nilang sinasabihan ay ang mga mananampalatayang hentil. And ang particular na kautusan na kanilang ini-impose ay walang iba kundi ang circumcision, ang pagtutuli.
So basically, ang sinasabi rito ay hindi lang basta masunod ang kautusan, kundi itong mga hintil na ito ay maituring din ng mga Hudyo sa pamamagitan ng pagtutuli. So kung uunawain natin, ay dalawa yung sinasabi nilang requirement na kasama sa kaligtasan, yung pagsunod sa kautusan at pagiging Hudyo. Kaya nga, nung nalaman at marinig ito ng mga apostol, ni na Apostol Pablo at maging ni Barnabas, ay pinuntahan nila yung mga Judaizers. At ang sabi nung talatang pinag-aralan natin, nagkaroon ng mainit na pagtatalo. Naipagtalo sila tungkol dito. Bakit? Dahil ibanghelyo mismo yung inaatake. Ibanghelyo mismo yung inaatake ng maling aral na itinuturo nila. Kaya nga hindi pwedeng pabayaan. Hindi pwedeng wala tayong pakialam kapag ito na ang issue. Hindi pwedeng nonchalant lang tayo. Dapat meron tayong pakialam. Dahil kung kasama na sa kaligtasan ang pagsunod sa kautusan, ibig sabihin lang nun, mali ang mga apostol. Kaya ang ginawa nila rito, nagtungo yung mga apostol, sina Apostol Pablo at Barnabas doon sa Jerusalem para isettle doon ang issue. At dito natin pag-aaralan yung second part, which is salvation by grace is defended and displayed. Ito'y pinagtanggol at ipinakita, ipinahayag. Sabi ng verse number 6, pumunta po tayo sa ating talata na ating binasa. Chapter 15, verse number 6. Ang sabi po na salita ng Diyos, the apostles and the elders were gathered together to consider this matter. Again, yung issue na kinakaharap dito ng iglesia ay hindi simpleng issue lang. Hindi ito simpleng issue lang na pwedeng ipagsawalang bahala or pwedeng isang tabi na lang muna natin yan. Di kaya pabayaan na lang muna natin yan, saka na natin yan pag-usapan. Again, this is a gospel issue. Ito'y issue ng Ebanghelyo. Kaya nga actually, ma-appreciate natin dito yung mga apostol and even yung mga elders sa Jerusalem dahil talagang binigyan nila ng pansin itong issue na to. Kumbaga binigyan nila ng pagpapahalaga, ng papag-usapan dapat itong issue na ito. So ang ginawa nila, inupuan nila, pinag-usapan nila, ano ba talaga? Ano ba talaga yung paraan ng kaligtasan? Paano ba tayo magiging matuwid sa harapan ng Diyos? Sa pamagitan lang ba talaga ng pananampalataya o kailangan ba ng pagsunod sa kautusan? So they considered these questions. Pinag-usapan nila at alam nilang napakahalaga na magkaroon talaga ng desisyon patungkol sa bagay na ito. Gusto ko pong makita natin mga kapatid, na napakahalaga ng magiging conclusion nila sa issue na ito. Napakahalaga ng magiging decision nila. Why? Why? Dahil kung anuman yung magiging conclusion nila or decision nila, ay yon yung mga makakarating sa mga hintil. Ibig sabihin, anuman yung magiging desisyon ng mga apostol at yung mga elders ng Jerusalem, yun po yung aral na makakarating maging sa atin sa panahon natin. Ibig sabihin, ganun ka-crucial. Ganun ka-crucial itong issue na ito. Ganun ka-crucial nung decision na gagawin nila. Kumbaga sa isang basketball, ito na yung nalalabing mga segundo. At very crucial, yung decision na gagawin ng coach, sino yung maglalabas ng bola, sino yung magre-receive, sino yung mga maghaharang para makatira yung shooter. Napaka-crucial. At anuman yung mapagkasunduan din ng decision noon, nung panahon na yon sa Jerusalem, yun yung makakarating sa mga hintil and yes, maging sa atin sa panahon natin. At para isara yung issue, whether by grace nga ba, or by works of the law ang kaligtasan, meron tatlong speech tayo na maririnig. Tatlong speech. Una ay yung speech ni Apostol Pedro, pangalawa ay yung speech ni Apostol Pablo at Barnabas, at pangatlo naman yung speech ni James. At yung mga speech nila, pare-parehas, magkakatugma ang mensahe, salvation is by grace alone.
At mula rito sa tatlong speech ay makikita natin, meron tayong makikita ng mga anim na mga bagay na magpo-prove na o magpapatunay na ang kaligtasan nga ay tanging sa pamamagitan lamang ng biyaya ng Diyos. Punta tayo sa ating pag-aaralan. Una, the settled revelation proves salvation is by grace. The settled revelation proves salvation is by grace. Ang sabi ng verse number 7, and after there had been much debate, nagkaroon ng pagtatalo. No? Pagdating nila doon, talagang umingay agad yung issue na ito. At ang sabi dyan, Peter stood up and said to them, brothers, you know that in the early days, God made a choice among you that by my mouth, sabi ni Pedro, the Gentiles should hear the word of the gospel and believe. Ang unang nagsalita, yung unang speech, para i-pronounce yung kanilang decision ay walang iba kundi si Apostol Pedro. And I believe, napaka-powerful nito na si Apostol Pedro yung unang nagsalita. Why? Dahil alam natin, nung mga nakaraan nating pag-aaral, remember sa Book of Acts, ang unang apostol na nakapag-minister sa mga hentil ay walang iba kundi si Apostol Pedro. Kaya nga ang sabi ni Apostol Pedro, brothers, you know. Alam nyo naman yan. Kumbaga sinasabi rito ni Apostol Pedro, hindi ito isang bagay na bago na. Hindi ito bago sa atin. Kaya nga, ang alam nila noon pa man, na pinili na ng Diyos, based doon sa history na nangyari at nakita natin sa Book of Acts, alam nila noon pa man na pinili ng Diyos si Apostol Pedro para unang mabuksan ang pintuan ng Ebanghelyo sa mga hentil. At kung maaalala natin, si Pedro ang pinagkatiwalaan ng Diyos ni Kristo ng susi ng kaharian ng langit. Dahil si Pedro yung gagamiting kasangkapan ng Diyos para buksan ang pintuan ng kalangitan sa mga Hudyo, sa mga Samaritano at sa mga Hintil. I hope dito sa part na ito, unti-unti natin at mas lalong nagme-make sense lahat ng mga natalakay na natin, na pag-aralan na natin dito sa Book of Acts. So sinasabi rito ni Pedro, alam nyo na yan mga kapatid. Alam nyo na yan. Brothers, you know, na ako yon. Sabi ni Pedro, ako yon. Ako yung pinili ng Diyos para unang maihayag ang ebanghelyo sa mga hentil. So kumbaga, ang gusto ritong sabihin ni Pedro, alam ko tong sinasabi ko. Alam ko tong sasabihin ko. Kaya sa part na ito, nagbalik tanaw si Apostol Pedro doon sa Acts chapter 10. Kung saan ipinangaral niya ang ebanghelyo sa sambahayan ni Cornelius. Ang tanong, meron bang ibang mensahe si Apostol Pedro doon sa mga hentil noon sa Acts chapter 10? Kaysa sa mga Hudyo na ipinapangaralan niya ng ebanghelyo? Wala. Parehas yung dala-dala niyang mensahe. Kaya nga sabi niya sa verse number 43, to him all the prophets bear witness that everyone who believes, verse 43 ng Acts chapter 10. Ito yung naging tagpo doon sa kay Cornelius nung nag-preach siya. Ito yung part ng kanyang preaching. Ang sabi ni Apostol Pedro, to him, the Lord Jesus Christ, all the prophets bear witness that everyone who believes in him receives forgiveness of sins through his name. So the same message. Same yung mensahe. So alam ni Apostol Pedro na yung mga hentil ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Hindi kasama doon ang pagsunod sa kautusan. Never niyang isinama yon sa kanyang pangangaral sa kanila. Pero ang sinasabi ni Pedro rito, naligtas sila. Using the same message. Di ba, nagkaroon pa ng vision. Remember, nagkaroon ng vision si Apostol Pedro noon na walang inihayag ang Diyos na utusan niya ang mga hentil na sila'y magpatuli. Wala eh. Remember yung vision? Wala yun eh. Hindi yun kasama. Kaya ang punto ni Apostol Pedro dito, mga kapatid, settled na to. Settled na to eh.
Nangyari na nga noon at inihayag na sa kanila noon na iniligtas ng Diyos yung mga hentil sa pamagitan ng biyaya. Sa pamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. So the question is, bakit kailangan nating baguhin ngayon? Yun yung implied na question ni Apostol Pedro sa mga mananampalatayang naroon sa Jerusalem. And actually, kung titimbangin natin, napakabigat ng sinasabi rito ni Apostol Pedro dahil binibigyang diin niya rito yung katapatan ng Diyos sa kanyang mga salita. Dahil kung yung unang inihayag na mensahe sa mga hentil ay salvation by grace alone, so bakit babaguhin ng Diyos yun ngayon? Ibig sabihin lamang nun, kung binago yun pagdating ngayon, hindi na natiling tapat ang Diyos sa kanyang mga salita. Pero alam natin hindi ganoon ang ating Panginoon. Ang kaligtasan simula noon pa man ay tanging biyaya ng Diyos lamang. Mula pa sa Old Testament hanggang sa pagdating ng Panginoong Hesukristo, hanggang sa panahon ng mga apostol, mula sa mga Hudyo hanggang sa mga Samaritano, hanggang sa mga Hentil, hindi nagbago ang mensahe at kaparaanan ng kaligtasan. Salvation is by grace alone, through faith alone, in Christ alone. This truth has already been settled. Settled na yung katotohanan na yan. Matagal ng hayag, matagal ng inilatag yan, noon pa man ay yan na ang paraan ng kaligtasan. Settled na yan. And that point pa lang proves that salvation is by grace alone. That's settled. Now, the second point, the Holy Spirit proves that salvation is by grace. Yung pangalawang patunay na inilatag dito ni Apostol Pedro ay walang iba kundi ang banal na Espiritu. Sabi niya sa verses 8 and 9 ng chapter 15, And God who knows the heart bore witness to them by giving them the Holy Spirit just as He did to us, and made no distinction between us and them. Okay, nag-preach nga si Pedro sa mga hentil ng Ebanghelyo na nagsasabing ang kaligtasan ay by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Sige, sabihin na natin na ganun nga. Pero ibig sabihin ba nun ay naligtas na nga talaga mga hentil? So ang ganda ng kanyang naging argument dito ni Apostol Pedro. Sabi niya, God who knows the heart bore witness to them. Kung merong nakakaalam ng nilalaman ng puso ng tao ay walang iba kundi ang Diyos. Pwede nating lokohin ang maraming tao sa ating profession. Pwede mong sabihin na ako ligtas na ako Ako tumanggap na ako sa Panginoong Hesukristo Ako sumasampalataya na ako kay Jesus Pwedeng kasama ka sa worship every Sunday. Ngunit alam ng Diyos ang tunay na nilalaman ng ating puso. Hindi natin maluloko ang Panginoon. Alam ng Diyos kung tunay yung ating pananampalataya. He is the God who knows the heart. At tignan nyo yung biyaya ng Diyos dito. Tignan nyo ang biyaya ng Diyos. Ang Diyos pa mismo ang nag-vouch sa kanila. Ang sabi ng talata, God, bore witness doon sa mga hentil. Ibig sabihin, ang Diyos mismo ang nagpapatunay na yung mga hentil na ito ay totoong naligtas at sumasampalataya sa Panginoon. Paano? Paano silang pinatunayan ng Diyos? Sabi ng salita ng Diyos, by giving them the Holy Spirit just as He did to us. Sinasabi rito ni Pedro, naaalala niyo yung Pentecost? Naaalala niyo nung Pentecost? Naaalala nyo nung panahong bumaba ang banal na Espiritu at pinagkaloob ng Diyos ang banal na Espiritu sa ating mga Hudyo? Naaalala nyo yun? Ganon din ang ginawa ng Panginoon sa kanila. At ano yung special sign na ginawa ng Panginoon para magbigay patunay na naligtas nga sila? Speaking in tongues. Speaking in tongues. Remember, sila'y nakapag-speak in tongues sa Acts chapter 10, yung sambahayan ni Cornelius.
Remember, meron lamang 3 special events na nangyari itong nag-speak in tongues yung mga bagong mga mananampalataya. Una ay yung sa mga Hudyo sa Pentecost, pangalawa ay yung sa mga Samaritano, yung unang maihayag ang ebanghelyo sa kanila, at pangatlo ay sa mga Hintil. Kay Cornelius sa Acts chapter 10, nung unang maihayag ang ebanghelyo sa kanila. So tignan ninyo, kita ninyo yung providensya rito ng Diyos. Alam ng Diyos na minsan isang araw darating itong panahon na to. Alam ng Diyos na minsan isang araw darating itong panahon na to kung saan magiging issue yung kaligtasan ng mga Hintil. Pero ganun katindi, ganun kadakila, at ganun kaperpekto yung karunungan ng Diyos. Kaya noon pa man inilatag niya na. Inilatag niya na ito yung mga special events na ito kung saan bababa ang banal na spirito sa kanila, mag-i-speak in tongues sila para kahit dumating man itong pagkakataon na ito na magiging issue ang kaligtasan nila, mapapatunayan sila ng Diyos. Na totoo nga na sila'y naligtas sa pamagitan ng pananampalataya at biyaya ng Diyos. Alam niyo po, nung pinaprocess ko ang lahat ng ito, ang galing ng Panginoon. Ang galing ng Diyos. Sobrang perpekto yung mga hakbang na kanyang ginawa. Sobrang perpekto na ang lahat ng yon, minsan isang araw magtutugma-tugma para sa ikabubuti ng mga mananampalataya. At hindi tayo naiiba sa kanila, mga kapatid. Ang sabi ng Romans chapter 8 verse number 16, the Spirit Himself bears witness with our spirit that we are the children of God. Ang nagbibigay patunay din sa ating kaligtasan ay hindi tayo. Hindi yung ating profession o anumang bagay na ginagawa natin. Hindi porket meron tayong ministry. That's well and good. Mabuti yan. Pero hindi yan ang nagpapatunay na tayo ngay mga tunay na mga mananampalataya. Ang nagbibigay patunay ng kaligtasan natin ay walang iba kundi ang banal na spirito na ibinigay ng Panginoon sa atin. Pangatlong bagay na nagpapatunay ng katotohanan ng biyaya ng Diyos is the sin-cleansing work of God. The sin-cleansing work of God proves salvation is by grace. Sabi diyan, balikan natin yung verses 8 to 9. And God, who knows the heart, bore witness to them by giving them the Holy Spirit just as He did to us. At ang ganda ng sinabi ng verse number 9, and He made no distinction between us and them. Wala tayong pinagkaiba sa kanila bilang mga Hudyo. Sabi diyan, having cleansed their hearts by faith. This one's very obvious. Sobrang obvious nito. Yung mga pusong nilinis na ng Diyos, of course, sila yung mga tunay na iniligtas na nga talaga ng Panginoon. Ang argument dito ni Apostol Pedro, kung nilinis na ng Diyos yung mga kasalanan nila, kung nilinis na, saan mo ilulugar doon yung kautusan? Saan mo ilalagay doon? Linis na eh. Kaya nga kung hindi tayo naniniwala na ang lahat lahat tayo'y hinugasan na ng dugo ng Panginoong Hesus, kaya nga hindi tayo naniniwala na ang lahat ng tao ay hinugasan na ng dugo ng Panginoong Hesukristo. Why? Dahil kung nahugasan na tayong lahat, then it will only mean na ligtas na tayong lahat. At ang gusto kong bigyan diin dito, na ang naglinis ng kasalanan ay hindi tayo. Kundi ang naglinis ng ating kasalanan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Tandaan po natin na hindi kaya ng sino man na linisin ang kanyang sariling kasalanan. Hindi natin kaya. Magagawa ba nating linisin yung maruming damit samantalang punong-puno rin naman ng putik ang ating mga kamay? At ang kailangan natin para malinis ang ating mga kasalanan ay isang malinis, dalisay at banal na dugo para mahugasan ang karumihan na dala ng ating kasalanan. Sabi ng Ephesians 1 verse number 7, in Him, in Christ, we have redemption through His blood, the forgiveness of our trespasses according to the riches of His grace.
Ang nagligtas, ang tumubos at naglinis ng ating mga kasalanan ay walang iba, kundi ang banal at dalisay na dugo ng ating Panginoong Jesucristo. And that is according to the riches of His grace. Dahil sa kayamanan ng kanyang biyaya, the cleansing of our hearts is God's grace to us. Ito'y biyaya ng Diyos sa atin. Pangapat na bagay na naging argument dito ni Apostol Pedro is the shortcoming of the law proves salvation is by grace. The shortcoming of the law. Ang sabi ng verses 10 to 11, sabi diyan, now therefore, why are you putting God to the test by placing a yoke on the neck of the disciples that neither our fathers nor we have been able to bear? Teka, sabi ni Pedro, yung mga tatay natin, yung mga ninuno natin, nasunod ba nila perfectly yung kautusan? Sinasabi ni Pedro na heavy burden o mabigat na pasanin yung kautusan. And look at this, ang sabi niya sa talata, neither our fathers nor we, pertaining sa kanilang mga apostol, sa kanilang mga mananampalataya na naroon sa Jerusalem. Hindi lang yung mga ninuno natin, maging tayo, nor we have been able to bear, maging tayo nga eh. Sabi niya, sobrang bigat ng kautusan. Yung mga ninuno natin, yung mga tatay natin, hindi nilang nagawang pasanin yun, yung kautusan. Tayo man mismo, maging tayo man, hindi natin nagawang sundin yun perfectly. Tapos gusto nyo pasanin ng mga hintil? Hindi nga natin nabuhat yung bigat nun eh. Tapos ipapapasan ninyo sa mga hintil, hindi nga natin nagawa eh. Tapos ire-require natin gawin nila yon. Kaya ang sinasabi rito ni Apostol Pedro na napaka-foolish ng gustong mangyari ng mga legalist. Walang ni isang Hudyo ang iniligtas ng kautusan. Wala. Walang sino man sa kanila yung nilinis ng kautusan. Walang sino man sa kanila yung nakatanggap ng banal na spirito sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Ang lahat ng yun ay biyaya lamang ng Diyos sa kanila at gayon din sa mga hentil. Kaya nga, tinapos ni Apostol Pedro ang kanyang speech sa verse number 11, but we believe that we will be saved through the grace of our Lord Jesus, just as they will. Ang nagligtas sa mga Hudyong Kristiyano ay ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo at siyang biyaya rin naman na magliligtas sa kanilang mga hentil. Mga kapatid, yan ang katotohanan. Hindi tayo kayang iligtas ng kautusan. Ang sabi ng Romans chapter 3 verses 20 to 22, for by works of the law, no human being will be justified in His sight. Walang sino mang tao ang kayang ariing ganap o ibilang na matuwid ng kautusan. Since through the law comes the knowledge of sin. Kung sa tingin mo, kaya kang iligtas ng pagsunod mo ng kautusan, niloloko mo ang sarili mo. You are fooling yourself. Dahil nga ang purpose ng kautusan ay hindi para tayo iligtas, kundi para maipakita sa iyo ang iyong kahinaan na hindi mo kayang iligtas ang iyong sarili. Para maipakita sa iyo ang iyong totoong katayuan na ikaw ay makasalanan. At sabi ng verse number 21, but now the righteousness of God has been manifested apart from the law. Although the law and the prophets bear witness to it, ipinahayag ng Diyos yung paraan ng pagiging matuwid at malinaw ang sinasabi ng salita ng Diyos. Walang kinalaman doon ng kautusan. Apart from the law, it has been manifested apart from the law. So kung walang kinalaman ng kautusan, paano tayo maliligtas? Paano tayo aariing ganap o aariing matuwid sa harapan ng Diyos? Verse number 22. The righteousness of God
through faith in Jesus Christ for all who believe. Ang kaligtasan ay tanging biyaya lamang ng Diyos at ito'y tanging sa pamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Sinasabi rito, meron lamang iisang daan ng kaligtasan at yun ay walang iba kundi tanging ang Panginoong Jesucristo lamang. Kaya nga patuloy nating uulit-ulitin, salvation is by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Walang ibang paraan, kundi tanging pananampalataya kay Kristo lamang. Huwag nating lokohin ang ating mga sarili. Hindi natin kayang iligtas ang ating mga sarili. Tayo'y dapat tumingin lamang sa ginawang pagliligtas ng ating Panginoong Jesucristo. And so after the speech ni Apostol Pedro, natahimik silang lahat. Walang rebat. Maaring pinrocess nilang lahat yon, yung mga sinabi ni Apostol Pedro, or pwede nating sabihin na nasa sobrang solid ng kanyang mga arguments, wala na silang nasabi pa. Sabi ng verse number 12, and all the assembly fell silent. All the assembly fell silent. And afterwards, they listened to Barnabas and Paul as they relate what signs and wonders God had done through them among the Gentiles. Ito yung second speech. Yung speech na ginawa ni Apostol Pablo at maging ni Barnabas. Which is yung ikalima nating punto rito, the signs and wonders prove salvation is by grace. Muli, yung mga signs and wonders na ginagawa ng mga apostol noon is confirming grace ng Panginoon sa kanila. Binibigyan sila noon ng Diyos ng ganoong kapangyarihan na magawa yung signs and wonders para maipakita nila sa mga tao, totoo nga sila na mga sugo ng Panginoon. Na totoo nga talaga yung kanilang mensahe nga. Kasi nga, these signs and wonders na ginagawa nila noon ay mga bagay na hindi magagawa ng basta sino lang. Hindi ito magagawa ng kung sino mang mahikero sa panahon nila. Isa nga sa mga maaalala natin ay yung pinagaling ng mga apostol, yung lumpo. Ilang accounts na rin ito na nakita natin na ilang lumpo mula sa pagkapanganak ang ipinagaling. And particularly kay Paul and Barnabas, mayroong ganitong event sa nakaraan lang natin na pag-aaral. And that is something na hindi basta magagawa ng kung sino lang. Lalo sa panahon nila, walang po anumang medisina na kayang gamutin yung ganitong klase ng sakit, na yung taong lumpo mula sa pagkapanganak ay makatayo, makalakad, at makatalon-talon pa. Wala. So ang argument dito ni Apostol Pablo at ni Barnabas, yung fact, yung katotohanan na yun, yung event na yon na nagagawa nila yung mga signs and wonders ay nagbibigay patunay na totoo nga yung mensahe nilang daladala. Ano ba yung mensahe nilang daladala? Yung account na yon, yung nagpagaling sila ng lumpo sa chapter 13, verses 38 to 39. Ano yung message nilang daladala? Let it be known to you therefore, brothers, that through this man, the Lord Jesus Christ, forgiveness of sins is proclaimed to you. And by Him, everyone who believes is freed. Ano yung mensaheng dala-dala nila? Same message. Same message. Salvation is by grace alone, through faith alone, in Christ alone. At binibigyang patunay sila ng Diyos. The fact na nagawa nila yun ay confirming grace na totoo nga yung mensahe nila through signs and wonders. Through signs and wonders. At sabi ng Hebrews chapter 2 verses 3 to 4, Hebrews 2 verses 3 to 4, how shall we escape if we neglect such a great salvation? It was declared at first by the Lord, and it was attested to us by those who heard. While God also bore witness, pinapatunayan ng Diyos by signs and wonders and various miracles and by gifts of the Holy Spirit distributed according to His will.
So makita natin na ito nga talagang signs and wonders is confirming grace ng Panginoon sa mga apostol na yung daladala nilang mensahe totoo nga. So therefore, yung mensahe na salvation by grace na ipinangaral ni na Apostol Pablo maging ni Barnabas ay totoo. Ito'y totoo. At yung pang-anim, the sure promises of God prove salvation is by grace. The sure promises of God prove salvation is by grace. After na magsalita ni na Pablo at Barnabas, ang huling magbibigay ng kanyang speech ay si James, na kapatid sa ina ng ating Panginoong Jesucristo, na siya ring sumulat ng Book of James sa pinag-aralan natin kaninang umaga. At ang galing ng ginawa niya rito actually, dahil sinang-ayunan niya yung sinabi ni Apostol Pedro. Kumbaga, sinasabi niyang agree siya dun totally sa mga sinabi ni Apostol Pedro. At sabi ng verse number 13, and after they finished speaking, James replied, brothers, listen to me. Simeon, si Peter, sabi ng verse 14, has related how God first visited the Gentiles to take from them a people for His name. Actually, ito pong part na ito ay shocking para sa mga Hudyo sa panahon nila. Bakit? Dahil para sa mga Hudyo, sila lang ang people of God. Sila lang ang people of God. Pero sabi ni James, maging sa mga Hentil ay meron ding mga hinirang ang Diyos upang maging people of God. At bilang pagpapatuloy ng sinabi ni James, hindi lang ako sumasang-ayon kay Pedro, maging ang lahat ng mga propeta ay sumasang-ayon din sa kanya. Sa sinabi ni Pedro. Sabi ng verse 15, and with this, the words of the prophets agree. Kasi nga, di ba, yung message ni Pedro, kung babalikan natin, inatras niya lang doon sa event kung saan nasira niya ng gospel, yung mga Hentil. Pero ang ginawa ni James, inatras niya pang lalo. Inatras niya pang lalo doon sa panahon ng mga propeta. Kung saan magko-quote siya ng scripture, at ang punto niya ay yung kaligtasan ng mga Hentil ay fulfillment ng mga pangako ng Diyos. Verses 15 to 16. Ito yung sinabi ng mga propeta. And with this, the words of the prophets agree, just as it is written. At nag-quote siya mula sa book ni Prophet Amos, chapter 9, verses 11 to 12. Sabi rito, after this, I will return, and I will rebuild the tent of David that has fallen. I will rebuild its ruins, and I will restore it, that the remnant of mankind may seek the Lord, and all the Gentiles who are called by my name, says the Lord, who make these things known from of old. So sabi rito, even the prophets ay nag-a-agree na noon pa man ay kasama na sa plano at layunin ng Diyos na iligtas ang mga Hentil. At ang sabi ng salita ng Diyos, doon sa verse number 17, and all the Gentiles who are called by my name, ang sabi ng Panginoon. So ipinapakita rito na ililigtas ng Diyos ang mga Hentil bilang mga Hentil. Remember, ang gusto ng mga Judaizers ay mapatuli. Magpatuli rin yung mga Hentil. Bakit? Ang gusto nila, ma-identify yung mga Hentil na para na rin silang mga Hudyo. Yun ang gusto nilang mangyari. Kaya nga remember sa Acts chapter 10, hindi na hinayaan pa ng Diyos na maging full proselyte sina Cornelius at kanyang household. Remember anong kulang nila? Circumcision. Yung pagtutuli, hindi na yun hinayaan ng Diyos. Why? Dahil ang plano ng Diyos noon pa man ay iligtas ang mga Hentil bilang Hentil. Bilang Hentil. So hindi nila kailangang maging Hudyo. Hindi kailangang maging Hudyo ng mga Hentil na ito. Hindi sila kailangang sumunod sa mga traditions and rituals ng mga Hudyo. Hindi nila kailangang sundin ng kautusan para lang maligtas. Tayong mga Hentil ay ililigtas ng Diyos bilang mga Hentil. Hindi bilang mga Hudyo. Kaya nga, hindi yung pagiging Hudyo ang paraan
Dahil kung yun ang pagiging paraan, wala tayong pag-asa, mga kapatid. Wala tayong pag-asa. Wala tayong mga templo rito para doon tayo mag-offer ng ating mga sacrifices. Ipinangako na ng Diyos noon pa man na ililigtas niya ang mga hentil sa pamagitan ng biyaya. Kaya nga mga kapatid, yung ating kaligtasan na by grace ay nagpapakita ng katapatan ng Diyos sa kanyang mga pangako. Kaya nga ang sabi ni James sa verse number 19, therefore, my judgment is that we should not trouble those of the Gentiles who turn to God. Translation, hindi requirement sa kaligtasan ng pagsunod sa kautusan at hindi yun dapat ituro sa mga hentil. Huwag natin silang guluhin. Kumbaga, sinasabi ni James, yung mga Judaizers, yung mga legalists, huwag niyong guluhin yung mga hentil. At ang ganda ng ginawa ni James dito, dahil after nilang ma-deal yung major doctrinal issue na kinakaharap ng mga mananampalataya, ay ipinakita niya rin yung practical aspect. The practical aspect ng grace. Kung paanong maidi-display yung biyaya ng Diyos sa ating mga buhay. Kasi nga, ang goal ay hindi ma-clear out yung gospel issue, hindi lang ma-clear out yung gospel issue, kundi magkaroon din naman ng healthy relationship between sa mga Hudyo at mga Hentil. Bagamat merong liberty tayo mga mananampalataya para ma-preserve ang unity, ay dapat pa rin i-consider yung itong bagay na ito. Sabi ni James sa verses 20 to 21 ng Acts chapter 15. Sabi ni James, but should write to them to abstain from the things polluted by idols and from sexual immorality and from what has been strangled and from blood. For from ancient generations, Moses has had in every city those who proclaim him, for he is read every Sabbath in the synagogues. Dito natin makikita sa point na ito how grace should be displayed. May mga bagay kasi na sensitive para sa mga Hudyo. Kahit pa sila'y mga mananampalataya na. Kaya merong pakiusap rito si James na iwasan ng mga mananampalatayang hentil upang hindi nila ma-offend o hindi nila matisod yung mga kapatid nilang Hudyo na kasama nila sa kani-kanilang mga iglesia. Sa verse number 19, sabi niya, therefore, my judgment is that we should not trouble those of the Gentiles who turn to God. Kumbaga, sinasabi niya rito, hindi na natin sila dapat guluhin. Hindi natin sila dapat pahirapan yung mga hentil na lumalapit sa Diyos. Di ba nga, ang sabi ni Apostol Pedro kanina, hindi nga natin nasunod Hindi nga nasunod ng mga ninuno natin yung kautusan Tapos gusto nating pahirapan yung mga hentil. At kung babalikan natin ang context sa verse number 5, ang gusto ng mga pariseyong Kristiyano, ano ang gusto nila? Magpatuli rin. Kailangan magpatuli pa rin yung mga mananampalatayang hentil at kailangan sundin pa rin nila yung kautusan. Kumbaga, ang gusto ng mga pariseyo, magpakahudyo pa rin yung mga hentil. Pero ang sabi ni James, hindi. Huwag natin silang pahirapan. Hayaan natin silang lumapit sa Diyos bilang mga hentil at ililigtas sila ng Diyos bilang mga hentil. After all, hindi sila mga Hudyo. At pagdating ng verse number 20, yung unang-unang word sa verse number 20, pero, wag natin silang pahirapan, yes, pero, hayaan natin silang lumapit sa Diyos bilang mga hentil, pero, meron tayong sasabihin sa kanila na dapat nila i-consider. Kumbaga, ito yung magiging meeting point. Sa isang halimbawa, yung tumatawad ng presyo sa isang produkto, halimbawa, yung presyo ng binili mo, sabi nagtitinda ay 300. So tatawad ka, pwede bang kalahati na lang, 100 na lang. Sasabihin niya na siyempre hindi papayag yung tendera, mag-meet tayo sa gitna. Sige, 200 para mabili mo na yan, may benta ko naman. So ito na, deal na. Nag-meet na sila. Dahil nga hindi na natin
sabi niya, hindi na natin dapat pahirapan yung mga Hentil na i-require silang sundin ng mga kautusan, pero may mga bagay sa kautusan na ma-offend ang mga mananampalatayang Hudyo kapag nakita nilang ginagawa ito ng mga mananampalatayang Hentil. So ang punto ay may mga bagay na dapat pa rin i-consider itong mga mananampalatayang Hentil for the sake of Christian unity. Ano-ano yon, sabi ni James? Una, abstain from the things polluted by idols. Sa panahon kasi nila, mayroong mga pagkain na ino-offer sa mga idols. Na, tapos nun, pagka-offer nun, ibebenta sa mga templo. So syempre, yung mga Hentil, bibili ngayon. Dahil sa market na yon, bibilhin nila. Even knowing na yung mga pagkain na yon are offered unto idols. So maaring sa paningin ng mga Hentil, binibenta naman na to eh. Diba? Binibenta naman na to. So ano naman? Pero ang paalala ni James, para hindi ninyo ma-offend yung kanilang mga Jewish brothers, abstain. Abstain. At pangalawa, sexual immorality. Now, kailangan nating ilagay ito sa context na mga mananampalataya yung sinasabihan nila. So, hindi ito yung klase ng sexual immorality na ginagawa ng mga pagan Gentiles na nag-worship sila through immorality. Remember, ito yung mga nakaraang mga tinakil natin. Tandaan natin, this is in consideration ng mga Gentiles sa mga mananampalatayang Hudyo. Kaya nga, ang binibigyang pansin dito ni James ay yung common na practice sa panahon nila ng mga Hentil na kung saan hindi nila napapansin kasalanan yon and at the same time ay offending para sa mga Hudyo. Ano yun? Yun ay yung common practice na having relationship with close relative. Yun yung isa sa mga common sa kanila noong mga panahon na yon. So maaring hindi sobrang close na kapatid o nanay, maaring gano'n. Pero pag inaral nyo sa Leviticus 18, kahit yung mga anak ng stepfather, hindi mo yung kadugo, di ba? Hindi mo yung kadugo. Sabi ng Leviticus 18, actually, kahit hindi pa lumaki sa inyo yan, wag. So maaring yung mga ganitong bagay ay common sa mga Gentiles noon, kaya't akala nila okay lang. Pero hindi nila alam ay nagiging katitisuran ito sa mga mananampalatayang Hudyo. Kaya nga, sasabi ng dulo ng verse number 20, for he, Moses, pertaining sa law of Moses, is read every Sabbath in the synagogues. Every Sabbath, pumupunta pa rin ng synagogue yung mga mananampalatayang Hudyo eh. Nagtutungo pa rin sila doon. So regularly, naririnig nila yung law of Moses. So kung makikita nila ang mga Gentiles na ginagawa yung mga unlawful sexual relations na nakasulat sa Leviticus 18, magkakaroon itong mga Kristiyanong Hudyo ng maling kaisipan against the Christian Gentiles. At pangatlong bagay, sabi doon, from what has been strangled and from blood. Well, obvious ito as part of the dietary law ng mga Hudyo na galing sa Mosaic law. Umiiwas sila sa mga, sabi yan, umiiwas sila sa mga pagkaing strangled, yung mga binigti, or yung mga hindi pinadugo na hayop, no? At yung maging yung mga pagkaing may dugo or pagkain ng dugo. Well, may dalawang view dito. May dalawang view. Una, bawal kumain ng dinuguan. Pangalawa ay bawal kumain ng dinuguan na walang puto. Yung unang view ay nagsasabi na itong pagbabawal sa mga pagkaing strangled, binigti, at pagkain ng dugo ay extended pa rin. Maging sa mga mananampalataya sa panahon natin ngayon. Dahil nga, ito'y sinabi ng mga apostol sa mga Gentiles. Remember? Gentile churches sa panahon ng New Testament Church. Ito'y pinagbawal sa Old Testament at inulit pagdating sa New Testament. Ito'y binanggit sa Old Testament, pinagbawal sa Old Testament at inulit sa New Testament sa mga iglesia sa New Testament. Ibig sabihin, bawal pa rin ang pagkain ng dinuguan kahit pa merong puto at masarap ang pagkakaluto. Yung pangalawang view, ang sabi ng pangalawang view, una, kung babalikan natin sa Acts 10, abolished na ng dietary law. At yung pangalawa, yung letter na isusulat nila later on sa pag-aaral natin sa Acts chapter 15 ay address lamang sa Antioch, Syria, Cilicia, kung saan itong mga churches na ito ay mga churches na magkakahalo ang Hudyo at Hentil. So ang ibig nilang sabihin, hindi ito written para sa
bawat Gentile churches. Now, maaring magkakaiba tayo ng view rito, mga kapatid. Maaring yung iba ay naroon sa unang view, yung ilan naman ay naroon sa pangalawang view. Pero wag po tayo mag-focus doon. Why? Dahil una sa lahat, hindi ito gospel issue. This is not a gospel issue. Hindi ito kasing bigat ng usaping by grace ba ang kaligtasan or by works. I remember nung kinuha kami ni Brother Paul na maging ninong ng anak ng isang kapatid na pastor, at yung celebration ng dedication ng birthday ay doon sa Vikings. Well, siyempre, ito ay buffet, halo-halo, yung mga iba't ibang klase ng pagkain, at yes, merong dinuguan. Now, well, meron ako nakita na ilang kumuha, meron din namang ilan na hindi. Now, kung sakasakali man na ang pananaw mo ay yung first view, at tingin mo'y bawal kumain nun, pagsasabihan mo ba yung isang kapatid mo sa pananampalataya na kumain ng dinuguan at i-rebuke mo siya na katulad ng sa isang false teacher? Of course not. Paano naman kung second view ang pananaw mo? Aware ka na may mga kapatiran kang pwedeng matisod kapag ginawa mo yon. Ipipilit mo ba yung view mo? Of course not. Again, this is not a gospel issue. Rather, this is an issue of love. This is an issue of Christian unity. Anong dapat na attitude natin kapag may differences tayo? Anong dapat na attitude natin kapag magkakaiba ang pananaw natin sa ilang mga bagay na hindi kasing bigat ng ebanghelyo? Ang sabi ng Philippians chapter 2 verse number 5, let this mind be in you which was also in Christ Jesus. Ano yung mind na yon? Ano yung pag-iisip na yon? Humility, kapakumbabaan. Tandaan po natin na tayo ay mga pinalaya na ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo, kaya tayo ay merong Christian liberty. Pero ang sabi nga ng lolo ko na si John MacArthur, our freedom in Christ does not grant the right to sin or to offend other believer. Bilang application ng grace sa ating buhay, ang priority natin ay hindi ang ating liberty. Ang priority natin ay charity. Charity should be our priority. Upang kahit meron man tayong ilang mga pagkakaiba at bagamat maaaring magkakaiba tayo ng pananaw sa ilang mga bagay, ay pwede pa rin tayong magkaroon ng pagkakaisa. That's how we apply. That's how we display grace in our lives. Sa mga pagkakataong may taong magde-dispute ng salita ng Diyos sa kaligtasan, we should defend it. We should defend it. Kailangan nating tayuan yung katotohanan na yon ng biyaya ng Diyos na ipagtanggol ito. Huwag mong hayaan na yurakan lamang ang katotohanan ito. Pero hindi lamang natin ito dapat i-defend ang biyaya ng Diyos. Kailangan din nating i-display ang grace ng Panginoon sa ating buhay. Naligtas tayo sa grace eh. So, dapat lang na nakikita rin naman ang biyaya ng Diyos sa ating mga buhay. Tayo po'y manalangin. O Diyos naming dakila, aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Lord, salamat po sa iyong mga salita. Salamat o Diyos sa katotohanan na kami pong mga hentil ay iniligtas mo bilang mga hentil. At hindi po naiba ang kaparaanan ng aming kaligtasan sa mga apostol, na sila'y iniligtas mo sa pamagitan ng iyong biyaya, sa pamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Jesucristo, at gayon din naman kami. O Diyos, salamat sa dakilang biyayang ito. At nawa, Panginoon, tulungan mo po kami sa mga pagkakataon na maaaring makita namin na atakihin ang katotohanan na ito. Nawa, tulungan mo kami sa biyaya mo ay tayuan namin, bantayan at ipagtanggol ang Ebanghelyo. At nawa, tulungan mo kami na maluwalhati ka sa aming buhay at maipakita ang biyaya mo, Panginoon, sa amin. Ikaw ang maitaas. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen at amen. Tayo pong lahat ay magsitayo at pong awitin ang ating pangwakas na amin. Tayo po'y mawit. Awitin po natin, Jesus paid ito. I hear the Savior say,
ngalan ng Panginoon at sa biyaya ng Diyos, ako'y namamangha kung paano ang Diyos ay gumagawa sa ating iglesia. Hindi namin pinagplanuhan ni Brother Daryl na mag-coincide ang mga mensahe patungkol sa gospel. At nawa, lalo maging matibay ang ating iglesia na ipagtanggol, tindigan ang katotohanan ng Ebanghelyo para sa kalwalhatian ng Panginoon. Muli, sa buong linggong ito, nawa balikan natin ang mga salita ng Diyos, pagbulayan, at nawa patuloy itong gamitin ng Panginoon sa ating ikababanal at patuloy tayong maging instrumento ng katwiran para sa kanyang kalwalhatian. Dito po tayo nagtatapos sa ating gawain at sa ating paghiwa-hiwalay, awa ang pagmamahal ng ating Ama, ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo, ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu sa bawat isa sa atin. Patuloy tayong magpagamit sa Diyos at man niya tayo nilagay. God bless po. Magandang hapon. Dito tayo nagtatapos sa ating gawain ng panghapong pagsamba. In 10 minutes, magsiresume tayo sa ating home prayer meeting. God bless po.